Welcome to my very first podcast. My name is PJ Andy Porda at samahan niyo ako and let's talk about life and how to get through it. This is my podcast, Paano Nga Ba? And today we are going to talk about paano nga ba natin malalampasan ang pandemic na ito. We are still in the midst of testing times. Wala pa rin kasagutan sa mga katanungan natin. There is still no cure. Wala pa rin natutukosang lunas sa virus na ito na mas kilala natin sa tawag na COVID-19. It's been almost 6 months since na-report ang unang kaso nito last year ng December. Almost every country has shut their borders and ganun din yung mga economy nila, especially when it peaked bandang mga March and April. But now, unti-unti nating nakikita na yung mga countries and yung mga businesses ay nagbubukas na ulit. Although there is no vaccine yet. Kahit na wala pa rin yung vaccine na inaasahan na siyang magbabalik sa atin sa normal nating pamumuhay. So without this vaccine, we just have to learn to live with the threat of this virus. Sabi nga nila, we have to live our lives with the new normal. So, paano nga ba natin malalampasan ang pandemic na ito? First and foremost, unang-una na syempre ang pagproprotekta natin sa ating mga sarili at sa mga taong nasa paligid natin. We heard this a lot of times, paulit-ulit na ito. Pero talagang dapat nating tandaan at maging bahagi na ito ng ating sistema. We need to clean our hands often, gumamit ng sabon or sanitizers. Iwasan ang paghawak sa eyes, nose, or mouth natin. Practice physical distancing. Even without this virus, kalimutan natin yung wagas na paghatching at pag-ubo na di natin kinocover ang nose and mouth natin. We should never use our hands na pangtakip. Use tissue. Gumamit ng tissue or use our elbows para pang-cover. Very simple. Mga simple at paulit-ulit na paalala sa atin pero malaking maitutulong nito to protect ourselves and those around us. So, paano nga ba natin malalampasan ang pandemic na ito? Very important. Napaka-importante sa panahon nito na patuloy tayong maging informed sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Isa akong OFW dito sa Dubai at isa sa nakaugalian ko ang mag-check ng balita. 3 news sites lagi ang pinaka-source ko para lagi akong informed. ABS-CBN para sa mga balita sa Pilipinas. Gold News naman para sa mga balita dito sa UAE at sa Dubai. At CNN para sa international news. There's so many misinformation na kumakalat lalo na sa panahong ito ng social media. Marami sa atin ang source ng information nila ay ang Facebook at Twitter. Pero maraming pagkakataon na ang na-share pala sa mga social networks na ito ay mga fake news pala. We need to discern properly. Kailangan marunong tayong kumilates at mag-double and triple check ng mga information na ina-absorb natin. If unchecked, it might endanger us. Maaari itong magdulot ng panganib at unnecessary na takot sa atin at sa mga taong pag-sharean pa natin ito. Sabi nga nila, Google is free. Libre naman yung Google kaya i-search mo muna kung tama nga ba yung sinasabi sa nabasa mo or binabasa mo. We should stick lang talaga sa mga trustworthy news sources. Huwag agad magpadala sa emotion at i-verify kung tama nga ba ito. And wag rin tayo agad basta-basta mag-share hanggang 100% na sure tayo or wala kahit anumang pagdududa sa information na nakalap natin. We should be well informed. Dapat lagi tayong informed pero wag naman yung sobra. Sabi nga nila anumang bagay na sobra ay makakasama sa atin. Wag naman natin paabutin na ma-overwhelm tayo ng mga balita. We should learn how to balance. Dapat pa rin nating matutunan na balansehin yung mga information na nalalaman natin at ipagpatuloy ang buhay. News and information should guide us, but we should not let it turn us to be compulsive and counterproductive. Kung sa tingin natin ay na-overwhelm na tayo ng mga balita, set limits. Limitahan na lang natin ang pagbabasa nito. We should continue to live our lives at kung nagtatrabaho or nag-aaral ka, dapat pa rin igampanan natin or i-fulfill yung mga inaasahan sa atin na may iba yung pag-iingat gamit ang mga information, using the information properly na meron tayo.
So, paano nga ba natin malalampasan ang pandemic na ito? We should focus or dapat mag-focus lang tayo sa mga bagay na may kakayanan tayong i-control. We should learn to focus on the things we can control. There are so many or napakaraming bagay ang wala tayong kakayanang makontrol natin. Gaya na lang ng kung kailan matatapos ang pandemic na ito. No matter how hard we wish that this ends now. Hindi rin natin makokontrol how other people behave. Meron ngang news sa China na when they lift the lockdown, immediately yung mga tourist places ay napuno agad ng mga tao. And hindi na napalo yung physical distancing. We cannot control how other people behave. It is hard to accept or mahirap tanggapin na bakit parang baliwala sa ibang tao yung nangyayari sa paligid nila. But we cannot really control them. We can think of so many ways. Pwede tayo mag-isip ng mga strategy at kung ano-ano pang paraan kung paano natin sila mapapasunod. Pero maaaring maging epektibo ito or maaari ring namang hindi. So instead na mag-focus tayo sa mga bagay na wala naman tayong control, let us put our attention and focus on things na maitutulong natin para maprotektahan ang ating sarili at ang mga taong nasa paligid natin. Again, wash your hands. Lagi dapat tayong naguhugas or sanitize ng ating mga kamay. Huwag hawak ng hawak sa muka. Magstay sa bahay. Stay at home hanggat maaari at lumabas lamang kung may importanteng gagawin or bibilihin. Umiwas sa mga matataong lugar. Make sure na pinapalo natin yung physical distancing. 6 feet away dapat tayo or 2 meters away sa iba tao kapag nasa labas tayo ng bahay. Kumain ng mga healthy na pagkain, mag-exercise at matulog ng tama sa oras to boost our immune system. Yang mga bagay na yan, kaya nating gawin at kaya nating i-control. But the question is, pero ang tanong, makokontrol ba natin na huwag tayong magkaroon or mahawa ng COVID-19? There is no guarantee. Anumang pag-iingat ang gawin natin, hindi ito magbibigay ng kasiguraduhan na di tayo mahahawa or magkakaroon or will be tested positive of COVID-19 virus. Recently nga meron tayong kababayan dito sa UAE, isang Pilipina na 31 years old na nagkaroon ng COVID-19. She shared her story in Gulf News. Ang sabi nga niya, she was angry when she found out that she was positive of the virus. Kwento pa nga niya, nagtutuklap na yung balat niya kahuhugas ng kamay niya and she always makes sure na sanitize lahat ng surfaces na hahawakan niya. Pero sa kabila nga nito, nagpositibo pa rin siya sa virus. But the good news is she has now recovered from the virus. Paano? By allowing the health authorities to take care of her through medication and proper diet. Her family in the Philippines being a source of encouragement. Having a positive outlook and not dwelling on the things and questions she cannot answer. Ang sabi pa nga niya, she considered her time of isolation as a mini staycation. So, just focus on the things na may control tayo. So, paano nga ba natin malalampasan ang pandemic na ito? Practice physical distancing pero dapat connected pa rin tayo. Sabi nga diba, no man is an island. Di tayo mabubuhay or mahirap mamuhay na mag-isa lang. Tayo mga tao ay social beings. We need one another. We're hardwired for social connection. Hindi pa rin safe na makipag-physically socialize tayo kahit nasa tingin natin na wala naman tayong virus or yung mga imimit natin ay mga healthy looking rin naman at wala rin namang anumang sakit. Evidence shows na may mga taong di nagpapakita ng symptoms and seems really healthy pero positive pala sila sa virus at pwede silang maging source para mag-spread ang virus na ito. So how to stay connected? Paano magiging connected kahit na physically distant from one another? In this time, sa panahon ngayon, napakadali na makipag-connect sa mga mahal natin sa buhay, pamilya at mga kaibigan. Phone calls kung marami kang load. Kung di naman pwedeng video or voice chat through internet. Skype or Zoom, the very popular ngayon. It has a big effect. Malaking effect nito sa ating mental health at matutulungan tayo nito na kahit na mag-isa lang tayo sa bahay or sa kwarto ay di natin mararamdaman ang pangungulila
or ma-depress kaya. Social media plays a big part as well. Napakalaking bahagi rin ng social media para maramdaman natin na connected pa rin tayo sa isa't isa at sa mundo. There are so many stories ng mga COVID-19 survivors na sabi nila isa sa mga nagpatatag sa kanila ay ang mga social media posts ng kanilang mga family and friends. At bentang-benta nga yung mga TikTok videos na nagpaaliw at nagpatawa sa kanila. It became a source of encouragement and strength para lumaban sila at hindi mag-dwell sa mga negatibong maaaring mangyari sa kanila. Let us remember this. Tandaan natin na sa kabila na nasa gitna pa rin tayo ng COVID-19 pandemic, hindi naman dapat na tungkol na lang sa virus nito ang pag-uusapan natin all the time. What to share? I-share natin yung mga realizations and reflections natin sa buhay. Share happy thoughts. Share yung mga nakakatawang nangyari sa atin. Or just simply enjoy each other's company. Kahit na physically distant tayo sa isa't isa. Listen to each other's stories. Laugh at each other's jokes. Kahit na sobrang corny ng mga ito. Give sound advice at ipakita natin na nandito lang tayo kahit ano pa man ang mangyari. And let them know that we truly care. So paano nga ba natin malalampasan ang pandemic na ito? It is so easy or napakadaling magpadala sa takot at pangamba na dala ng virus na ito. At syempre hindi lang tayo nag-iisa sa mga nararamdaman natin. A lot of people need help. Maraming tao ang nangangailangan ng tulong, financial, physical at emotional. Even though we've been told many times that we should practice physical and social distancing, marami pa rin tayong maaaring magawa para makatulong sa iba. For example, halimbawa na lang, kung marami tayong stock ng pagkain, bakit hindi natin i-donate yung iba? Are we or isa ba tayo sa mga nag-hoard ng mga sanitizers at masks noong unang pumutok ang pandemic na ito? Why not? Bakit hindi natin i-donate or i-share ang iba lalo na doon sa mga higit na nangangailangan? There's a lot who have been affected. Maraming tao at maraming pamilya ang nawalan o nabawasan ang source of income nila. We may be one of them. Maaring tayo rin ay isa doon. Pero kung meron tayong sobra at alam naman natin na di agad natin kakailanganin ito, instead of always dwelling on our own situation, kaysa lagi nating isipin yung pansarili nating kapakanan, kung paano nga ba tayo sa malayo pa namang bukas na hinaharap, why not help others? Bakit di natin muna itulong ang mga naitatago natin para sa mga mas nangangailangan sa mismong oras at panahong ito? Ang sabi nga sa Bible in the book of Acts, it is better to give than to receive. If we have an open hand to help, kapag meron tayong bukas na palad at matulunging puso, lalo na sa panahong ito, hindi lamang yung mga taong matutulungan natin ang ating mapapasaya. By helping others, it will also make us feel better. So, paano nga ba natin malalampasan ang pandemic na ito? We can say a lot more. Napakarami pong bagay ang maaari nating sabihin. And there are so many ways, napakarami pong paraan ang maaari nating gawin. But let us never forget. Pero wag nating kalimutan ang pinaka-importante sa lahat ng ito, ang ating spiritual na pamumuhay. In this time where we are not sure of anything, sa panahong ito na walang kasiguraduhan ang lahat, isa sa makakapagbigay sa atin ng pag-asa ay ang ating faith or ang ating pananampalataya. Sa panahon ng pandemic, quarantine, lockdown at isolation, napakahirap kung wala tayong Diyos na tinatawagan or pinapaniwalaan. It may be possible, maaaring kahit na nag-reach out tayo sa ating pamilya at sa ating mga kaibigan, maaari pa rin nating maramdaman ang pagkalungkot at pag-iisa. We may still feel that we are all alone in this battle. I believe in one thing. Naniniwala ako na sa lahat ng mga nangyayaring ito, mayroong Diyos who will never leave us nor forsake us. Call on Him. Tumawag lamang tayo sa Kanya. Humingi ng tulong sa Kanya. Dumulog at ibigay ang ating panalangin sa Kanya. We have so much time. Sa panahong ito na mas marami tayong oras na napag-iisa, let us try to know Him well. Read books and testimonies of others who experience His love and miracles.
sa kanilang mga buhay. Basahin natin ang kanyang mga salita at patuloy na magtiwala lamang tayo sa Kanya. Let us continue to trust in the Lord our God. So, paano nga ba natin malalampasan ang pandemic na ito? Follow the simple and practical ways to protect ourselves and to protect others. Practice proper physical distancing but never forget to still be connected and help others. Have a positive outlook in life and know and remember that there is a God who watches over us no matter what our situation is. Salamat for joining my podcast. I hope you learned something and I hope you enjoy listening to it. Let me know your thoughts and I hope to see you again on our next episode. So this is Paano Nga Ba with PJ Antiporda signing off and saying God bless us all.